Hello guys, so kumusta? So malapit na yung birthday ng nanay ko, October 17, pero gaganapin namin yun ng October 19. So bilang isang may printing business, di ba, ganun tayo, natutoka tayo lagi sa invitation. And syempre dun sa souvenir. So gagawa ko ng parang keychain na kalendaryo na ipamimigay nga sa mga guests. Pero this time ay hindi ako gagamit ng laptop, hindi ako gagamit ng PC. So gagamitin ko lang guys, again, cellphone lang. Tapos syempre gagamitin natin to, itong Epson na L8050. Kasi guys, ang L8050 again guys, ang dami niyang advantage. So unang-una nga yan, meron siyang Wi-Fi. So pwede ka mag-print through cellphone lang. Then pangalawa, pwede siya mag-print sa mga kapal na papel up to 300 GSM, di ba? Kasi ang mga printer ay hindi siya pwede sa mga kapal na papel. So yan kasi guys ang unang dahilan kung ba't nasisira ang mga printer nyo, kasi nagpiprint kayo sa mga kapal na papel. Pangatlo guys, 6 na color siya. So si MYK, mayroon siyang lights yan, light magenta. Kaya maganda guys yung printout niya, no? So bagay na bagay ito guys sa photo booth. Di ba guys, pag may occasion, nagpapaprint tayo doon sa photo booth. So ito guys yung makikita nyo na printer doon, Epson na L8050. Kung may negosyo ka guys sa photo booth, tapos gumagamit ka ng cartridge type, yung Canon na selfie, mahal yan. So kung gusto mo makamura guys, ito again yung bilin mo, Epson na L8050. Tapos sumunod pa niyan guys ay pwede siya mag-print ng direkta dito sa PVC. Kasi meron siyang kasamang tray. Ito, so pwede ka rin mag-print direct siya sa CD. Kaso ewan ko may CD pa ngayon kasi mga CDR King sarado na. So kinagandaan yan guys kapag pwede ka mag-print ng direkta sa PVC. Kasi guys gumagamit ka nito, itong PVC cutter and syempre yung PVC card sheet. Dito guys pwede ka mag-print ng konti-konti lang. Halimbawa, dalawa lang papaprint sa'yo, isa lang papaprint sa'yo. No? So pwede yun. Pangalawa guys, ang kinagandaan kapag ka direkta sa PVC, ay pwede ka mag-print ng back-to-back. So hindi na natin papahabain tong vlog na to. So simulan na natin to guys. Gagamit lang ako ulit ng cellphone and syempre itong Epson L8050. Tapos papakita ko sa inyo guys mamaya yung finished product ng magagawa natin na souvenir para nga doon sa birthday ng nanay ko. So ito guys yung mga materials na kailangan natin. Syempre kailangan natin itong printable na PVC card. So hindi lahat guys ay pwede, no? So kung gusto mo malaman kung ano yung pwede talaga, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to kung saan ba ito nabibili. Then sumunod guys, ito kailangan natin itong keyring. So ganito yung itsura niya. Tapos dagdag na kolorete, ganito. And last na kailangan natin, syempre itong plastic na to for packaging natin. Okay, so simulan na natin mag-print. So na nakaraang vlog guys, syempre pinakita ko sa inyo yung mga kailangan mo guys i-download. Syempre ang unang mong i-download ay itong Epson Smart Panel and syempre itong Epson na Creative Print. No, so ang gagawin natin, didiretso na tayo dito sa Epson Creative Print. So ito guys yung gagawin natin. So ito yung sa harapan, ito naman guys yung sa likuran, no. So gagawa tayo ng calendar na card na keychain. So balik tayo dito guys sa Epson Creative Print yan. So nakita nyo na na-detect niya na L8050 yung printer natin. Kasi dapat yung printer mo nakakonect siya sa 2.4 GHz na Wi-Fi. Yan sa Wi-Fi nyo, meron dalawa dyan. Yung isa 2.4 GHz, yung isa naman 5 GHz. Ang 2.4 GHz guys, mas marami siyang compatibility lalo na sa mga lumang device. Tapos mas malawak yung kanyang range. So kahit na nasa labas ka ng bahay, madidetect nyan guys yung 2.4 GHz. Pero mas mabagal siya. Yung 5 GHz naman guys, mabilis siya. Ang problema naman doon sa mga bagong device, kamukha ka ng mga printer, hindi niya nadidetect yan. Pangalawa guys, medyo limitado yung kanyang range. So pag nandito na tayo guys sa Epson Creative Print, syempre click lang natin itong ID card. Tapos ito guys, i-click natin itong pangatlo, no? So click lang natin itong photo. Tapos guys, tap natin to. Then syempre hanapin lang natin yung picture na ipiprint natin. So i-select ko lang siya. Tapos doon naman tayo sa number 2. So gawin natin, doon ulit. Hanapin natin yung picture ng calendar. So select natin. So ito guys yung una. Ito naman guys yung pangalawa, no? So gagawin natin back to back yan para mabilis lang tayo mag-print. So gawin na lang natin, ito yung picture 1, ito yung picture 2. Samaya guys, babalik ta rin natin siya. So ipiprint naman natin yung kabilaan naman, no? So okay, next lang natin to. So ito yung gagamitin natin guys, itong QAF na PVC, no? So hindi lahat guys compatible So mas maganda ito yung bili nyo. So kung saan ba ito nabibili, maglalagay ako guys ng link sa description section ng video na to. O pwede rin guys i-click mo yung lalabas sa picture dyan. May nakalagay dyan, di ba? May nakalagay na shop. So i-click mo lang yun guys para alam mo guys kung saan ba talaga to nabibili. So ang next natin na kailangan guys itong tray na to, no. So provided na rin to guys sa Epson L8050, no. So may kasama na ito sa loob. So ang gagawin natin, syempre lalagay lang natin dito yung PVC card na printable. Syempre dito rin lalagyan rin natin dito. Then next natin na gagawin, syempre isasara natin to. Tapos susuksok natin to. So pag nasuksok na natin siya guys, syempre balik tayo dun sa cellphone natin. So bago tayo guys mag-print, syempre press natin tong settings button. Tapos paper size, yan, naka-automatic na yan. Di mo na mapapalitan yan, pati yung PVC.
Pati guys yung media type, PVC ID card, di mo rin mapapalitan yan. Sa print quality guys, merong economy, syempre meron yung standard. So dati pa talaga guys na ganyan yung mga Epson na printer, na kapag ka nagpiprint ka, direkta dun sa tray, talagang economy at standard lang, wala siyang high settings. Tapos yung paper source, syempre disk or card tray. Tapos dito guys sa autocorrect, usually naka-off yan, pwede mo siyang i-on. Stop lang natin guys itong print. So bago ko siya guys suksok, ito may makikita kayo dito na arrow, icon siya ng PVC ID. So hanggang dito guys, yung hangganan niya ng pagsuksok nyo. No? So isuksok nyo lang siya na ganyan. Doon ulit sa hangganan. So ito yung dulo niya. Yan. Tapos press mo lang to, itong orange button. So again guys, kapag ka nagpiprint ka, huwag kang aalis dito sa printing screen. Kasi pag umalis ka dito, ay magka-cancel yan. So sa mga curious kung ano nangyari doon sa loob ng printer, yan. So ganyan yung itsura niya. So ito guys, tapos na yung print natin na una. So pwede mo na kaagad hawakan yan, tuyo na kaagad yan. Pagkalabas ng print niya. Tapos dito sa ilalim guys, meron ditong butas. So pwede mo siyang tusukin para madali mo siyang makuha. Okay, so dito rin. So ang gagawin natin, babalik rin natin to. Ilalagay natin to dito. Then ito naman, ilalagay natin siya dito. Click natin ulit yung print doon sa cellphone. So isuksok lang natin siya, then press na natin to ulit, itong orange button. So guys, ito na yung nagawa natin. Yan, so ito yung harapan, syempre ito yung likuran, ito rin, ito yung harapan, ito yung likuran. So ang gagawin natin ngayon ay magmamass production na tayo. So magpiprint tayo, syempre puro harapan muna. Then sumunod naman is puro likuran naman. Okay, para makarami tayo. So guys, ito na. Ang dami na nating nagawa. No? Talagang mass production to. Siguro mga kulang-kulang 100 tong nagawa ko. Kasi syempre, hindi naman natin naiiwasan na meron tayong mga reject na kamukha nito. Minsan kasi nagko-communication error, lalo na kapag ka wireless. Yan. Tapos minsan naman, meron siyang mga mancha sa likod. Okay? So dapat isama natin sa costing yon yung mga masisira. Kasi normal naman talaga no? Wala namang perfect na printing no? Halimbawa lahat 100%, lahat sakto, lahat walang nasira, walang ganun guys no? Kahit kami guys nagkakamali, ito pinapakita ko nga sa inyo. Kasi merong mga nagugulat na sinasabi nila bakit raw sa vlog namin sobrang smooth, pero pag ginagawa na raw nila medyo nahihirapan raw sila. Guys, kami kasi medyo sanay na kami, pero tingnan nyo, may mga error pa rin kami dito. Pero mas konti yung error namin, okay, kaysa sa mga beginner. Pero lahat kasi yan ay napag-aaralan talaga, no? So kapag ka nag-gets nyo na kung paano yung sistema talaga, doon nyo talaga makukuha. Siyempre, mababawasan yung mga error nyo. And isa pa guys na suggestion sa inyo, halimbawa ito yung tray nyo, kumuha kayo ng tissue, punasan nyo siya lagi kasi may mga ink na napupunta doon sa gilid no? So bago tayo guys gumawa ng marami, no? Susubukan muna natin kung waterproof ba to, kasi pigment ink is waterproof, no? So tingnan natin, lublob natin dito sa tubig. So yung kabila rin. Okay, yan, so patagalin natin. Okay, so yan. Then, tingnan natin kung waterproof siya. Mag-i-smudge ba siya? So, walang nangyari. Likod kaya. Yan, so wala ring nangyari, no? So, masasabi natin guys na kahit papano ay waterproof siya. Pero, syempre, hindi siya laminated, kaya hindi siya scratch-proof. Kasi kapag kinutkot mo to, yan, medyo may scratch siya pero konting-konti lang naman. So yun lang ang isa sa mga cons kapag ka direct to PVC printing, hindi kamukha ng PVC printing talaga, no, na talagang totally waterproof yun kasi laminated siya. So ito guys, waterproof naman siya pero hindi siya ganun ka-scratch proof. Yan, so sa wire puncher natin guys, 3-in-1 to. Pakita ko lang sa inyo, syempre una pang curve, yung isa pang bilog. So kahit ganito guys kakapal na PVC, mabubutasan yan. Halimbawa ito, so itatapat mo lang siya dito sa gitna na to, yung pambilog niya. Tapos ipapunch mo lang siya. O, diba? Effortless na pinunch lang to. So ito siya guys, nabutasan na natin. Tapos meron pa tayo dito guys, isa pa. Ito naman yung sa oblong. So gano'n rin yung gagawin nyo. Papunch mo lang siya. Oh, 'di ba? Oblong na siya, no. So ginagawa 'to sa mga ID. So kayo bahala kung ano gusto nyong pambutas. So pwedeng bilog, syempre pwede itong. So dito guys, meron pang isa dito. Ito naman yung pang curve. Okay? So para makita nyo rin, meron siyang kasama na parang ruler dito, no. So isuksok mo lang siyang ganyan. Tapos, syempre halimbawa itong papel na 'to, i-curve natin. So ang gagawin nyo ay ilalagay nyo lang siya diyan, no. So ito na yung pinaka-guide nyo. Sagad siya doon, tapos sagad siya dito. Okay? Then i-punch nyo lang siya.
Okay, so pag pinansyo siya guys, nakita nyo naka-curve na siya. Ito hindi naka-curve, ito naka-curve na. No? So yun yung purpose nito. Baka nagugulat yung iba para saan ba to eh. So ang gagawin ko dito guys, no, ilalagay ko yung guide. So dito ko siya ilalagay, hindi dito. So makikita nyo dito guys, na ang ginawa ko dito ay meron 3 guhit bago mag 25. So subukan na natin guys mag-punch. So ito na guys yung guide natin eh, no? Dulo, tapos ito rin dulo, tapos punch lang natin. So ito guys, pag napagkabit mo na to, bukod nga sa dalawang to, no, pwede ka rin bumili ng ganito. So marami pa guys sa mga kolorete na pwede kang ilagay dito para mas mapaganda mo guys yung mga gawa mo. So ilagay lang natin siyang ganyan. Okay, then ito yung na-print natin and syempre nabutasan na natin dito ng wire puncher. Tapos pwede na natin tong ilagay dito. Yan, sasabit mo lang siya. Ah, diba? Nakadagdag ganda to eh, no? Simpleng ganito lang, magkano lang to. Pero ang lakas niya na makaganda eh, oh. So, syempre, lalagay lang natin siya dito. Una yung keychain. Itupi lang natin tong ganyan. So, para guys, mas presentable itong tingnan. And syempre, advertisement na rin para sa'yo. Syempre, di mo naman ito pwedeng lagyan ng FB mo, no, or ng contact number mo. So, lalagyan natin to guys ng sticker doon sa taas. Ano kaya photo paper guys, no? Pwede natin siyang lagyan sa taas. So, ito guys yung sample ng ginawa namin. Okay, so guntingin ko lang to. So, meron na akong tutorial na ginawa nito dati. Yung packaging para sa mga sticker na ginagawa. So parang ganito guys yung mangyayari sa kanya, no? Tapos stapler lang natin siya. So ganito guys yung packaging natin ito. O, di ba? Mas gumanda. Tapos meron siyang 3D effect. Pwede nyong lagyan dito ng FB nyo. Ito, nilagyan ko rin ng YouTube ko. Syempre, Shopee account. So pwede nyo rin lagyan ng contact number niyan. Ang nangyari dito guys, double purpose na siya. Pinaganda nyo na siya. At the same time guys, meron na tayong advertisement. So kapag ginagandahan nyo kasi yung mga gawa nyo at nilalagyan nyo na extra effort, ire-refer ka ng mga customer mo sa ibang tao. Yung kasi guys ang pinakamagandang advertisement talaga, yung word of mouth. Ibig sabihin kasi nun guys, nung nagustuhan nila yung gawa mo, nagustuhan nila yung serbisyo mo, kaya nire-refer ka nila. Ngayon, kung hindi ka naman ni-refer, at least meron ka ng parang calling card dito. So, sigurado na magagandahan dito yung mga bisita ng nanay ko. So, hahanapin nila kung saan ba sila pwedeng magpagawa nito. Kaya nilagyan natin dito guys ng ating parang calling card. Di ba? Yan, nakalagay printing shop. So, yung FB namin. Ito yung YouTube namin, syempre, yung Shopee account namin. So ito guys yung magsisilbi na parang calling card na rin namin. So guys, lagyan mo lang ng additional effort, no? So pwede pa natin gawin bukod nga dun sa harapan ito, tapos yung likod kalendaryo ay yung mga guest ay pwede mo siyang picturean, di ba? Imbis na sila ay lumalapit dun sa photo booth, so ikaw na lang lalapit sa kanila. Syempre gagamitin mo lang cellphone mo. Tapos ang gagawin mo doon pagka picture mo sa kanila, yung mga guest naman guys ang ipiprint mo dun sa likod. So ito yung harapan, then ito yung likuran. So imbis na kalendaryo guys, yung picture ng mga guests. O harapan, then ito naman yung likuran. So harapan, then ito naman yung likuran. So ganun rin guys sa iba. Tapos naalala nyo guys, pagka gumagraduate tayo, di ba may photographer doon, tapos nakalatag na yung mga picture. So pwede nyo guys ilatag yan doon sa bandang exit para makita nila guys yung mga picture nila, no? Tapos pwede nilang kunin to. Yan. So ang ginagandaan nito guys, sobrang personalized talaga nito kasi nga nandito sa harapan yung may birthday celebrant, tapos nandito naman sa likod yung picture nila. So siguradong itatago talaga nila to. At ang maganda pa nga dito guys, keychain to. So hindi to guys basta-basta iniiwan sa bahay na katulad ng ref magnet. Ito guys, sinasabit talaga to sa bag kasi nga meron siyang picture nila. Pwede na rin tong magsilbi as bag tag. So ang ginagandahan pa niyan guys, kapag ka nag-extra effort ka, syempre magagandahan guys yung kliyente mo dun sa gawa mo. Syempre ire-refer ka nila, which is yun yung the best na form ng advertising is yung word of mouth. Kasi ni-refer ka nila na maganda yung serbisyo mo. Kaya guys, ang mangyari dyan, magkakaroon ka ng iba pang kliyente. So ang ginagandaan nun guys, ng cellphone lang yung ginamit natin dito. At yun rin guys, yung pinakita ko sa vlog na to, na pwede tayong gumawa ng ganito using cellphone lang at syempre yung L8050 na printer nang hindi tayo guys gumagamit ng computer. So pwede nyo to guys idagdag dun sa inyong photo booth business. Syempre option 1 yung photo booth business lang. Then option 2 guys, no, photo booth na meron siyang kasamang keychain na personalized. Oh, ang ganda, di ba? So again, ang ginamit ko lang dito ay syempre cellphone, kahit anong Android na cellphone, pwedeng-pwede. At syempre, yung L8050 na printer. So guys, lahat ng mga materials, printer, cutters, at syempre yung mga supplies na pinakita ko dito sa may vlog na to is available yan sa amin. So kung gusto nyo guys mag-avail, no, hanapin nyo lang kami sa FB, The Printing Shop. At sabihin mo lang guys na naparoon mo tong video na to, no, para bigyan ka ng discount. Kasi guys, kung susuportahan mo kami, syempre susuportahan rin namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga unique na idea na kamukha nga nito. So kung nag-avail ka sa amin guys, so
maraming salamat sa iyo. The printing shop, ayos na sulit pa. The printing shop, ayos na sulit pa. The printing shop.